Rumaragas ang pagpapala pa sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw ng talata, tayo ngayon nasa Leviticus Kapitulo 6 sa versikulo 14 hanggang versikulo 18. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga pagkain ihahandog. Mga saserdote lamang ang maghahandog nito sa dambana. Dadakot ang saserdote ng harinang binusa ng langis at binudbura ng kamangyan. At ito'y susunugin sa dambana bilang handog sa akin. Ang masarap na samgyong nito ay pailan lang sa akin. Ang natira ay magiging pagkain ng mga saserdote. Lulutuin ito ng walang lebadura. At doon nila kakanin sa isang banal na dako sa patio ng toldang tipanan. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang mga saserdote. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkaing handog sa akin, tulad ng mga handog na pangkasalanan. Iyo'y banal din. Lahat ng lalaki mula sa lahi ng Aaron ay maaaring kumain nito. Ito ang kaparte nila magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang masayaran nito ay ituturing na banal. So, isa sa mga highlights ng passage na to ay yung portion o yung bahagi na para sa mga saserdote o mga priest noong panahon na yaon ng Old Testament. At mababasa rin natin dito na ang sabi dito, lahat ng lalaki na mula sa lipi ni Aaron ay maaring kumain nito. So kumbaga, noong Old Testament, yung mga tinuturing na priest ay nasa pamilya ni Aaron. So kumbaga, isang family lang noon ang tinatawag na priestly family o yung family of priests. Pero kalaunan sa Bible, may mga ibang pamilya na bukod sa pamilya ni Aaron na naging saserdote sa harapan ng Diyos. So ganun yun. As time goes by, nagkaroon na ng mga sanga-sanga yung pamilya ni Aaron, kaya pati yung ibang pamilya ay nagkaroon na rin ng share or ng karapatang maging pari. At syempre may portion din sila doon para sa portion ng sacerdote. Kasi tumayo na rin silang as sacerdote. Pero nung panahong yaon, may tinatawag na generational priesthood at may tinatawag na generational discipleship. So sa passage na to nga, mababasa natin na lahi ni Aaron. Kumbaga, panahon ni Aaron siya yung pari o yung high priest. Pero syempre, as time goes by, manghihina siya. Pero ang gagawin niya, dahil nasa generation niya o nasa pamilya niya yung line ng yung magmamana ng kanyang position as a priest. So yun, na-train or tinuruan ni Aaron ang kanyang mga anak kung paano maging sacerdote o paano maging priest. At kalaunan, yung mga anak ni Aaron, syempre naging parents na rin sila, nagkaroon na rin sila ng asawa at anak. At kalaunan, sila, yung mga anak nila, tinuruan na rin nila kung paano maging priest. So, naging na siyang cycle. So, naging na yung tinatawag natin na generational discipleship. At syempre, sa kaso ni Aaron, generational priesthood. Pero kung ibabasa natin ang buong Old Testament, may panahon at pagkakataon na hindi na lang nasa family ni Aaron yung nagkaroon ng karapatang maging priest. So pati ibang pamilya ay naging worthy na rin na maging lingkod ng Diyos, na maging sacerdote nung panahon na yaon. Pero sa panahon natin ngayon, 'di ba, nasa New Testament na tayo. So hindi na tayo under the law.
Pero may calling din sa atin si Lord. Ang tawag nga doon sa atin sa New Testament, tayo ay a holy nation, a royal priesthood. So, may responsibility tayo sa harapan ng Diyos bilang kanyang mga lingkod. O di ba? Akala mo wala pero mayroon. Responsibility ka bilang Kristiyano, bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, na tayuan ang katotohanan, natayuan ang kanyang mga aral, at natayuan ang kanyang mga kautusan. So, yun. At maganda sa panahon natin ngayon na kahit na hindi mo kalahi or hindi mo kapamilya, pwede mong i-train para maging servant ni Lord. 'Di ba? Kahit ang best friend mo na hindi mo kapamilya, pwede mo silang ma-disciple para maging lingkod din sila ni Lord. Maging lingkod din sila ng Panginoong Hesus. So, kumbaga, yung mga nasa sphere of influence mo, syempre, family mo muna. Yung family mo, tuturuan mo rin silang paano mag-serve kay Lord. At kalaunan, yung mga friends mo, syempre, yung mga katrabaho mo, kapitbahay, makakakilala sila sa Panginoong Hesus. At kalaunan, syempre, as time goes by, magsiserve din sila kay Lord. At syempre, di ba? Meron ka tinatawag na sphere of influence. Kahit na hindi mo kakilala dahil na-impluwensyahan mo dahil sa ginagawa mong paglilingkod kay Lord. So, kalaunan sila rin mismo ay magiging lingkod din ng Diyos. So, ano yun? Dahil sa impluwensya hindi mo kilala, kilala ka, maybe sa pangalan lang, pero hindi ka kilala sa personal. So, mayroong tinatawag na indirect discipleship. So, naging siyang Kristiyano, naging siyang lingkod ng Diyos dahil sa impluwensya mo, bagamat hindi mo siya kilala personal, bagamat hindi mo siya dinisciple, ngunit dahil sa prinsipyo mo, naging siyang lingkod ng Diyos. So, indirect discipleship, di ba? At meron namang tinatawag na direct discipleship. Yung mga tao o grupo ng mga tao na kilala ka personal, maybe kapamilya mo or friends mo, o maybe baka yung iba nga kaaway mo, na natauhan, di ba? Matatauhan sila kapag nag-serve ka kay Lord. At kalaunan, sila rin ay magiging lingkod din ng Diyos. So, yun ay direct discipleship. So, tayo, hindi lang tayo anak ng Diyos by title, anak din tayo ng Diyos by function. May mga kailangan din tayong gawin para sa kanyang kaharian, di ba? So, kung pinoproclaim mo na ikaw ay disipulo ng Panginoong Hesus, tinasabi mo na ikaw ay Christian, na follower ka ni Jesus Christ, then, so, oras na para mag-discipleship ka, either direct or indirect. Pero syempre, mag-uumpisa ka muna sa direct discipleship. Yung mga kakilala mo, magiging may impluwensya mo mag-serve kay Lord at tuturuan mo sila, di ba? At kalaunan, kasi syempre, makikilala ka at magiging kang famous kasi nagsiserve ka kay Lord. So, makikilala ka rin ng iba at may inspire sila sa'yo na gumaya. At dahil sa ginawa mong mga pagtayo sa prinsipyo ng pagiging Kristiyano, sila rin, kahit hindi mo sila kilala personal, sila rin ang magiging servant ni Lord. Kumbaga, dahil sa impluwensya mo, kahit hindi mo sila kilala, makakakilala sila sa Panginoong Hesus. At yaon ang magiging dahilan para si Jesus ang kanilang maging Lord and Savior. Oo, totoo na ang mga lingkod ng Diyos ay may portion to the priest na natatanggap. At ikaw din, malay mo, as time goes by, may matatanggap ka rin na portion na galing mismo sa Diyos. Hindi man yan financial, maybe mahabang buhay, maybe malakas na katawan. Hindi man financial, maybe katalinuhan. Ang Diyos niyan ang nagbibigay para magamit mo, para mapalago mo ang kanyang kaharian. At maimpluwensyahan mo yung iba na maging lingkod din ng Diyos. Diba? So, ganun yun. Okay? Okay.